eto na nga, yung pinaka-the best na 5,000 pesos ngayong 2026. Nagmahal na kasi lahat. Yung Tecno, Infinix, hindi na masyadong sulit. Pero eto, Oppo A60, the best. Nakaka-surprise lang dahil nga, bihirang-bihira lang mangyari na yung Oppo pa yung mananalo pagdating sa pinakasulit or pinakamaganda pagdating sa mga murang smartphone. Never nangyayari yun. Walang tumatalo sa Infinix and Tecno. Pero ngayon, nagmahal na yung dalawa. Si Oppo, hindi pa rin. Pagdating kasi sa kanyang presyong 5,000 pesos, meron ka ng Snapdragon 685 4G, 6,500 mAh of battery, 120Hz refresh rate pagdating sa kanyang display, and 4GB of RAM plus 128GB of storage pa. So specs wise, panalong-panalo na talaga to. Pero ang tanong na lang is, okay nga ba talaga itong gamitin in real life or maganda nga ba talaga siya? Well, yan yung pag-uusapan natin dahil nga magkakaroon tayo ng full review and sasabihin ko sa inyo lahat ng mga dapat yung malaman bago kayo mamili na itong phone na to. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTN TV. Now, ngayong March 28, 2026, meron tayong 3 Spark Go 3 na pag-giveaway and isang Infinix Smart 20. So, 4 giveaways this March and kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Sayang naman. Now, dito naman tayo sa mismong box ng Oppo A60. Nabili ko lang to sa halagang 4,999 or sabihin na lang natin 5,000 pesos. Andito guys, yung kanyang mini box. Sa loob naman, nandito yung kanyang mga paperworks, clear na jelly case. And after naman yan, andito na yung phone. Just look at that. Maganda yung pagkakabalot. Oh my God. This is in the color crystal blue. After naman ng phone, andito guys sa ibaba yung kanyang USB-A to Type-C na cable and yung kanyang 15 watts charging brick. Tapos lastly, dito sa may pinakaibaba nakalagay yung kanyang SIM ejector pin. So far, kompletong-kompleto ka na. Ganito yung itsura ng phone kapag merong case. O diba? Halos walang pinagbago. Maganda tong gamitin dahil nga clear, kaya naman kitang-kita yung kanyang design dito sa likod. Which is maganda na rin. Now, just look at that. Ganitong-ganito yung itsura ng Oppo A6X. Yung difference talaga nila guys is that dito kay Oppo A60, meron na siyang parang geometric pattern dito sa kanya likod. Yung Oppo A6X naman is just plain. Ito ay nasa color na violet, while ito naman ay nasa color na crystal blue. Now, this phone, pagdating dito sa kanyang build quality, has plastic back, plastic frame, and glass front. Ito guys ay napakagaan lang, hindi siya mabigat sa kamay, kaya naman kung 100 user ka, I think tatagal ka when using this phone. Now, one thing also na nagustuhan ko about this one is that meron siyang IP64 water and dust resistance. Kaya naman when it comes to ulan or mga talsik lang ng tubig, hindi po to maaapektuhan. Sa mga riders natin dyan na palaging nauulanan or sa mga nagtatrabaho na palaging natatalsikan ng tubig, hindi ka na mag-worry masyado dito sa phone ito. Basta't, wag nyo lang siyang ilulubog. Ngayon, when it comes to the buttons and ports naman, dito guys, sa baba nakalagay yung kanya 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume markers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side nakalagay yung kanyang SIM card tray which is hybrid na po. Pwede kayo maglagay ng 1 SIM card plus 1 SD card or 2 SIM card. All in all, nagustuhan ko talaga yung design nitong phone na to dahil nga nagmumukha siyang premium smartphone even though 5,000 pesos lang siya. Kitang-kita nyo naman siguro, di ba? Also, wala po siyang parang fake na camera na design lang. Yung kanyang flash naman dito guys, ang bright and pwede mo rin siyang i-adjust. Wow. Diba? Ganyan ang pinaka-bright niya. Siguro kung meron lang lamang yung Infinix and Tecno dito kay Oppo A60, I think it's the remote control. Wala po siyang IR blaster which is hindi mo pwedeng gamitin itong phone na to as a remote control. Yun na naman. So far, okay na ako dito kay Oppo A60 when it comes to its build quality. Now, just look at that. Kitang-kita nyo naman, diba? Napaka-bright. Maganda yung display. Vibrant and kitang-kita talaga. Kaya naman, even under the sun, even yung mga riders natin dyan, klarong-klaro pa rin talaga yung display itong phone na to. So, when it comes to using this phone outdoor, okay na okay pa rin to guys, especially sa mga murang smartphone. Dahil nga, kung i-compare naman natin siya dito sa dalawang probably mga competitive na smartphone, mas bright pa rin talaga etong phone na to. Dahil nga, etong dalawang phone na to is just 700 nits. Eto naman, 1,125 nits na. When it comes to the full specs, this one has 6.75 inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and 120Hz refresh rate. Pagdating sa 720p and 120Hz, same lang naman talaga sila itong mga phone na to. Pero when it comes to the brightness naman, dito na nag-shine etong si Oppo A60. Kung hindi nyo napansin, etong si Spark Go 3 ay hindi pa po punch hole display. Well, this one, punch hole na. So kung i-rank natin sila, Oppo A60 yung pinaka-the best, Infinix Smart 20 naman yung second best, and third best is the Tecno Spark Go 3. Now, when it comes
comes to scrolling sa inyong mga Facebook, TikTok, YouTube, I think hindi na kayo magkakaroon ng problema using this phone. Smooth naman siya and fast most of the time. Syempre, merong mga times na kaka-open mo lang, medyo malag pa siya, pero kapag ginamot mo na siya ng matagal, smooth naman. Also, when watching movies and videos, okay na rin ako sa 720p HD Plus nitong phone na to. Sharp na siya, maganda yung colors, and vibrant din para sa aking mata. Medyo nakatulong talaga sa akin dito guys yung kanyang brightness, which is malayong malayo talaga compared sa madidilim na display ng Infinix and Tecno. So display wise, panalo talaga etong si Oppo A60 sa presyong 5,000 pesos. Ngayon, kung meron ka ng Oppo A6X, huwag ka nang bumili nito dahil nga same lang naman talaga sila. Online exclusive lang din to guys, kaya naman hindi mo to mahanap sa mga physical store ng Oppo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance nitong phone na to. So eto guys ay unang-una nag-run na ng Android 15 with ColorOS 15. Snapdragon 685 4G pagdating sa kanyang processor, which is a 6nm processor with octa-core CPU up to 2.8 GHz and Adreno 610 naman pagdating sa kanyang GPU. The CPU and the GPU of this one is pretty good, especially for the price of 5,000 pesos. Tinest ko to actually pagdating sa Antutu benchmark and nakakuha na siya ng 473,000 pesos. Sabihin ko sana pesos, sayang. Medyo mataas na rin yung nakuha niya compared dito sa Tecno Spark Go 3 and the Infinix Smart 20. So lamang to guys ng 100,000 plus sa Antutu benchmark. Ngayon, pag-usapan naman natin yung gaming capability niya. Okay nga ba talaga to sa mga test na ginawa ko? Dito sa Mobile Legends, eto guys ay merong Ultra Graphics with high frame rate, napaka-smooth and napaka-playable na rin ng Mobile Legends dito sa phone ito. I think sa mga bata or sa mga hindi naman talaga masyadong nag-grind sa Mobile Legends, okay na etong phone na to guys. Hindi siya madaling uminit and hindi rin siya masyadong naglalag kapag naglalaro na. Pero pagka-open mo pa lang sa Mobile Legends, meron mga konting lags or delay. Pero kapag naglaro ka na, dun na medyo mas magiging smooth yung performance netong phone na to. Ngayon, sa Honor of Kings naman, garon din. Meron po siyang Ultra Graphics with high frame rate. And as you can see, same na same lang yung naging experience ko sa Mobile Legends. Smooth, playable siya when it comes to the game itself. Ngayon, sa Call of Duty naman, eto guys ay merong medium graphics with eto, unexpected, max frame rate. Yes, max frame rate na yung available dito sa game. And tinest ko to guys, wala namang masyadong difference. Ganon din naman yung FPS niya. Yes, smooth, playable, pero I don't think na makakatapa to sa mga ibang smartphone na mas mahal tapos mas maganda yung processor. But yes, playing this game dito sa phone na to, I think magagawa mo na yon na hindi siya magka-crash, hindi siya magkukwit, kaya naman okay na siya dito sa murang 5,000 pesos na smartphone. Now, hindi ko sinasabing eto na yung pinaka-the best na pwede nyong bilhin, pero kapag binili mo to tapos gusto mong mag-gaming, pwede mo na yung gawin dito sa phone na to. Now, kung hindi ka naman gamer, okay na to guys. Ang text, tawag, Facebook, YouTube, wala nang problema to. Mabilis din siyang mag-open compared sa mga other phones like na mention ko dahil nga this has eMMC while eto naman ay meron ng UFS. So in short, panalo na naman to. Now, let's talk about the battery of this phone. So, eto guys, ay merong 6,500 mAh of battery with 15 watts of charging. Hindi siya fast, hindi siya slow, dahil nga meron pa rin 10 watts like etong mga to. 10 watts lang yung nilagay nila sa box, pero parehas lang po silang supported ng 15 watts. Ano bang lamang netong phone na to compare dito sa dalawang to? Dito sa battery. Eto kasi si Tecno 5,000. Eto naman si Infinix 5,200. Well, this one 6,500 mAh. Kaya naman, when it comes to using this phone, aabot ka talaga ng up to 2 days kapag matipid ka, pero 1 day kapag heavy user ka talaga. Ngayon, sa charging naman, medyo mabagal siya guys dahil nga malaki yung kanyang battery. Umabot ako dito ng around 2 hours and 20 minutes from 0 to 100%. Kaya naman, when it comes to charging, charge na lang siya sa gabi kapag matutulog na kayo. So far, when it comes to the battery, panalong panalo na to pagdating sa pagiging makunat. Now, let's talk about the camera of this phone. So, eto guys ay mayroong 13MP main camera, isang auxiliary lens, and 5MP selfie camera. Now, pagdating dito guys, medyo kakaiba yung na-experience ko dahil nga kapag sobrang bright, like yung meron talagang sun, medyo overexposed yung aking mga photos na nakuha. Pero kapag wala naman, medyo underexposed din. Pero kapag sakto lang, dun na, medyo okay yung mga nagiging photos ko using this phone. Maganda yung colors, natural, and for me, mabilis din po siyang kumapture ng photo. So kapag tutok talaga yung araw, pangit yung maging result. Kapag wala namang araw, pangit din. Pero kapag sakto lang yung lighting, okay yung maging
magiging photo mo dito kay Oppo A60. Now, when it comes to the picture quality guys, I think mas better ng konti etong dalawang phone na to. Yung selfie niya is mas worse ng konti dahil nga 5MP lang. Low resolution na, overexposed pa. In short, medyo mahirap talagang makakuha ng magandang picture. Ngayon, sa video naman, eto guys, aabot na ng 1080p at 30fps. And ngayon, try natin. Yung video quality using the Oppo A60, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanya selfie. Now eto naman guys, set video camera, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. So far, pagdating dito guys, I guess decent lang yung naging video quality nitong Oppo A60. Maganda naman yung kanyang color production. Kuhang-kuha yung t-shirt ko. And pagdating sa aking mukha, medyo mas yellow lang ng konti. Pero acceptable na. So far, hindi siya pinaka-the best when it comes to the camera. I guess masabi kong talo siya nitong dalawang phone na to. Pero konting-konti lang naman yung difference nila. Now, recommended ko ba etong si Oppo A60? Well, definitely yes na yes. Dahil nga, maganda yung kanyang processor. Okay na okay yung kanyang display. Decent lang naman yung kanyang camera. Pero when it comes to the battery, malaki po siya. Tapos makunat pa. Kaya naman, 5,000 pesos ngayong 2026. Medyo unbelievable to dahil nga Oppo to. Alam naman natin si Oppo, matagal masira. Known na talaga yan. And yan yung rason nila kung bakit mahal yung mga presyo nila dati. Pero ngayon na nagmamahalan na lahat ng iba't ibang mga brands, tapos si Oppo, ganun pa rin. Sulit na yung Oppo ngayong 2026. Wow. And this one is the first one na nirelease nila na talaga namang sulit na sulit. Kung meron ka ng Oppo A6X, huwag ka nang bumili dahil nga it's just the same phone with different name. Oppo A6X, binago lang ng konti yung design sa likod. Oppo A60 na. Pero yung big difference talaga dito guys is eto, umaabot to ng 6,000 pesos sa kanyang 128GB na version, while this one naman just 5,000 pesos. So guys, when it comes to the price, choose the Oppo A60 kapag meron kang option ng dalawa. Don't forget na meron tayong upcoming phone giveaways this March 28, 2026. Kung gusto nyo namang ipag-giveaway din natin itong photo, just comment down below. I am JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.